abide in you. No one can stop my overflowing love in your presence. You are the king and I am your servant. I will follow you. This is my purpose and I know there's more to come. You are my God, you are the one I need. Nothing can compare. This is the love I seek. You are the only one that can satisfy, that can change my life today. You are the only God that can show the way. This is what I proclaim. Amen. The rock that cannot be shaken, I will stand by you. The perfect guide and my salvation, my foundation. You are the joy, the strength that I need, and I will not back down. There is no reason to give up. There's victory. You are my God, you are the one I need. Nothing can compare. This is the love I seek. You are the only one that can satisfy, that can change my life today. You are the only God that can show the way. This is what I proclaim. Amen. You are my God, you are the one I need. Nothing can compare. This is the love I seek. You are the only one that can satisfy, that can change my life today. You are the only God that can show the way. This is what I proclaim. Amen. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa aming araw-araw. Thank you for this opportunity for allowing us to give thanks, to worship you, and to praise you for your greatness, O God. Thank you po sa glory. Thank you for your forgiveness, faithfulness, for your unconditional love. Maraming salamat, Panginoon. And thank you po sa protection, sa provision, sa supernatural healing na pinagkaloob niyo sa bawat karamdaman, Panginoon. Maraming
salamat, Lord. And thank you sa kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin araw-araw. And as we listen to your word, let your Holy Spirit lead us, O Lord. Ikaw po yung mamayani sa aming buhay, Panginoon. Hindi lang po namin ito maintindihan o maunawaan, bagkus tumatak ito sa aming isipan at sa aming mga puso, Panginoon. Upang magampanan namin yung tungkulin namin, maibahagi namin yung salita sa iba. And praying for the speaker for today, anoint him or her, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom as he or she deliver your word today. Open the eyes of our heart that we will see you clearly today, Panginoon. Ikaw lamang yung pupurihin namin, pasasalamatan namin araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. It's for you alone. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Our God is good all the time. Magandang araw po sa inyong lahat, J-Cram family, and thank you for joining us today to worship our one true God. I believe that God has another fresh message para po sa atin, kaya ma-excite po tayo sa pangako po ng Panginoon based on His Word. So, kahit anong paman po ang inyong ginagawa, tigil po muna natin yun para po sabay-sabay tayong umawit ng papuri sa ating mabuting Panginoon. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi dyan sa bahay, mabuti ang Diyos! Mabuti ang Diyos! Amen! Amen! Hallelujah! Purihin natin siya! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen! Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Bago po natin ipagpatuloy ang ating awitan, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sa inyong pamilya dyan, magbanggit lang po kayo ng ano ba yung pinagpapasalamat nyo sa Diyos ngayong araw na ito. Sige po, share nyo po sa inyong family or sa kung sino man po ang inyong kasama or kung kayong mag-isa, alalahanin nyo po ano po yung mga kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Ikaw, Melody. Kabutihan ng Lord sa akin ay ang kanyang wisdom and strength na binibigay sa akin every day. Amen. Kayo po, Amen. Brother Ronald. Ang kanyang katapatan. Sa araw-araw. Amen. Ako po, salamat sa Lord sa trabaho ko, tsaka po sa buo naming pamilya at sa pagpo-protect sa amin 24/7. Kaya napakabuti po ng ating Diyos sa maliliit at malalaking bagay. Kaya po, purihin natin siya. Woo! Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko! Ang
Mabuti Lord. po ang Diyos. Yes, Lord. Kahit na po hindi perfect ang ating buhay dito sa mundo, our God is good. Amen. Hindi po yun nagbabago. Hindi po yun nagbabago. Our situations may change. Tayo man po, yung puso natin, pabago-bago minsan. But God is always faithful. Our God is always good. His promises are always yes and amen. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya patuloy po natin talagang ituon ang ating mga mata sa Panginoon sa lahat po ng panahon ng ating buhay. Hallelujah. Matagal nang itinago ang nadarama ng aking puso. Nakatanaw ka lagi sa akin, pilit pinubuksan ang aking damdamin. Inabot mo na palang iyong kamay, sa iba naman ako nakatingin, ay na hindi ka pinapansin, ika'y nariyan pa rin. Pinupulong mo sa akin, sinasabi mo ako'y sa'yo pa rin. Ikaw nga ang kailangan ko, pag-ibig mo'y di nagbabago. Ito ngayon ang aking puso, sa'yo lamang sumusuko. Ikaw ang may hawak, ikaw lang ang may hawak. Kung nagkamali man ako, pagtingin mo sa akin di nagbago. Iyo pa rin ang turing mo, ako sa'yo'y hindi mabibigo.
kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Amen. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Yes, Lord. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman Oh, hallelujah. aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are faithful, Lord. Faithful, faithful. Tapat po kayo, Panginoon. Tapat po kayo sa inyong mga pangako. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Through it all, Lord, you have always been faithful. Thank you, God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti po ninyo sa amin, Panginoon. Na kahit na po kami ay may mga moments na unfaithful kami,
Nakakalimot kami, Panginoon, sa mga pangako namin sa inyo. Pero kayo po, hindi nyo po yun nakakalimutan. Lahat po, every single promise, hindi nyo po yun nakakalimutan. Hindi nyo po yun nakakalimutan, Salamat, Panginoon. Panginoon. Salamat, 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 O Diyos, sa grace upon grace na araw-araw po naming nararanasan sa fresh mercies po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi po kami makakatayo ngayon kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon. Salamat po, salamat, salamat. You deserve all the glory and the praise. You deserve all the glory and the praise. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, Praise you, purihin, Lord. purihin ka, Praise you, Panginoon. Lord. Praise you, Lord. Purihin ka, Praise you, Panginoon. Lord. Purihin, Praise you. purihin, purihin Thank ka, you, Panginoon. God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Purihin, purihin, Hallelujah, purihin ka, Jesus. hallelujah. Purihin ka, Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Salamat, salamat, salamat. Thank you, Abba. Thank you, Oh, Abba, Father. hallelujah, Thank you, hallelujah, Abba, Father, for your love for hallelujah. us. Thank you, Receive Jesus. all the glory and the praise in Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome. Praise God. Yan. Kanina malakas yung boses ko. Ngayon, nakikidalamhati po ang J-Clam family sa mga families po ng mga mahal nilang pumanaw. Yan, ang San Juan family and De Leon family. Alam namin po na ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay po ng comfort sa kahit anong sitwasyon ng buhay po natin. Okay? So again po, welcome sa ating gawain sa Marikina Foursquare Gospel Church, a church that follows Christ and make followers of Christ. Ito po yung ating vision, ito ang ating mission na gusto po natin lahat po ng mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Dito man, live stream man, or sa physical services natin, alam natin na meron po tayong responsibilidad po na dapat gawin as a family, as a church. So again po, welcome sa ating gawain po. At kung kayo po ay nanonood, lalong-lalo na po sa live stream, paki-comment naman po. Hello, this is Andre and I am worshiping with Jeannie Maika. Yan. So, pwedeng gawin nyo po yan. Ilagay nyo lahat ng mga members ng families po ninyo na nandyan, nanonood, kasabay po ninyo para mas maging accurate po yung ating attendance. At tayo po kasi ay nagre-report din, lalong-lalo na po sa district at sa national office po. Kaya mas maganda, sulat po natin yung ating mga pangalan para po mabilang po natin kung ilan talaga yung ating viewers po sa ating live stream. At kapag kayo naman po ay bago, first timer, nais din po namin kayo makilala, nais din po namin kayo maabot. Kaya mag-comment lang din po kayo, sabihin nyo lang bago kayo sa J-Clam, bago lang kayo nanonood ng ating live stream para maabot po namin, makausap din namin kayo through direct message po. Okay? So, paki-comment lang po. Huwag po kayong mahiya na mag-comment po sa ating mga comment sections at messages po. Okay? Yan. Pwede rin po nating i-share yung ating live stream, lalong-lalo na po sa mga mahal natin sa buhay na hindi po naaabot ng salita ng Panginoon or gusto po natin na makakilala rin sila sa Panginoon. Continue to share po yung ating live stream para mas marami rin po tayong maabot through this
endeavor po. Magandang na-share po natin, hindi lang sa mga gusto nating maabot, kundi makatulong din po ito sa ating gawain po sa church. Yan. So share po natin live stream ngayon na po. I-copy nyo lang yung link and i-send nyo na sa mga mahal po ninyo sa buhay. Yan. At patuloy, basahin po natin yung Bible, nasa page po natin yung schedule at malaking tulong po ito. Gabay natin sa araw-araw at gabay din natin sa mga direksyon po sa ating mga buhay. So yun po yung ating gawain sa araw na ito. Thank you and God bless. We'd like to thank everyone who joined us sa ating pong global prayer, Foursquare Global Prayer, at yung sinalihan ho natin kahapon ay Southeast Asia. So imagine niyo po yun, may mga nananalangin po at umakanta at nagpupuri sa Panginoon in Indonesian, in Cambodian languages and songs, at Vietnamese po. Nakakatuwa ho na maka-join po sa ganong gawain. Maikli lang siya pero it was worthwhile. At salamat po sa mga nag-join. At mga nakalimot po, mukhang I think may nasa Facebook pa naman po siya. You can replay na lamang po and watch it again. Alright. I have a special announcement lang po for today. We were announcing before that we're supposed to go online sa ating pong election ng council. And we tried our best to look for nominees po para sa ating pong council. However, when I was doing my task in talking to these people, most of them medyo nag-decline muna po. And I understand really kasi nga because of the times, medyo hindi rin sila makakommit. At pandemya pa, parang hindi pa masyadong stable yung paligid. So, ang natira na lang po ay 3 nominees. 3 po yung kailangan natin. So, ang decision na lamang po ay parang by default, by appointment, lumalabas po. But we cannot do that on our own as a church. You don't just do that because we have policies sa ganitong bagay. So, you need to write to the district office, okay? And ask for the approval po ng district office. Siyempre po, abstain na po ako doon. So sila na po yung nag-decide, yung mga superintendents po, if they agree, if they approve, and at least sinabi po natin sa kanila yung ating sitwasyon na hindi naman natin pwedeng ipilit kung talagang wala. Ganun po. At nawa po sa mga susunod na taon ay hindi na magkaganyan. Okay po, so na-approve naman na po ito. That's why we are announcing today that wala na po tayong baling election. So by default po ay yung na-retain po at yung bago pong 3. So yung na-retain po sa atin by virtue ng ating pong standing sa mga election before. Ang natira po ay si Kuya Tom, si Ate Josa at ang Kuya Doy. Alright? Si Kuya Tom po ay UFM, si Ate Josa FYC. Ayan. Bakit may business lecturer? Okay. Okay. Sige, paano lang po yan. Next po. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong by default ay naging council member na rin po. Si Ate Donabel San Juan, Kuya Jojo at Ate Esther. So, ibig sabihin, medyo kumalat naman po. May mga young blood na rin po sa atin pong council. At kagabi po nag-meeting na rin po kami. At inabot na rin po na 10:00. First time nila. Kaya salamat po sa pag-support. Ay, nawa po patuloy pa rin natin gawin yung ating task po bilang active members ng J-Clam Church. Congratulations po na lang sa kanila. At pag-pray na lang po natin yung bagong council po natin. Salamat po. Proceed na po ako sa ating pong challenge sa missions. Ngayon po ay fifth na. Okay, fifth Sunday. Last Sunday na po natin. At as I have been announcing po, meron po tayong link para sa pledge. Kasi dati po sinusulat lang natin sa papel. Tapos check amount. Tapos pangalan, anong service. Wala na hong ganon.
So, ito po ay link na lamang po na online. I-click nyo na lamang po yan. Sinend po yan sa mga departments. Kung wala pa po kayo, sabihan nyo lang po kami. At ilalagay nyo na lang po yung amount. At ganito po yan. Experience ko lang kahapon, the other day. I was reading my Bible and nasa Hebrews na po ako. At nabasa ko po doon, the same verse na kinakantahon natin ngayon, that I will never leave you nor forsake you. But I was looking at the context nung verse. Tapos tinitingnan ko, okay. Hindi talaga tayo iiwan ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Pero, on one hand, hindi niya pwedeng samahan, okay, ang kadayaan. Hindi niya pwedeng samahan ang korupsyon. Hindi niya pwedeng mag-e-enjoy siya, nakasama pa rin, pero may mga pagsisinungaling at may mga malisyosong isip at mayroong mga masasamang plano. Hindi niya pwedeng samahan yon. Okay? Parang, just to say to us na even in our giving, baka minsan pinapadama lang tayo ng Panginoon, akala natin blessing sa Lord, yung pala may halong kamalian. Sana po'y ma-check lang tayo sa areang yon. At pati sa missions pledge natin na pinangako natin sa Panginoon last time. And alam ni Lord yung heart natin, yung motibo natin kung bakit tayo nagmi-mission. Alam niya yung lahat. Kaya ang maganda dito, hindi niya iiwan, hindi niya pababayaan yung mga puso na committed pa rin to missions. Even in going, in praying, and even being sent and mobilizing, at pati po yung giving. Nag-report po sa amin last week ang ating pong president tungkol sa mission work nga po. Do you know that your centavo, your peso, goes a long, long way? Meron po tayong missionary sa Papua New Guinea, meron po tayo sa Hong Kong, meron po tayo sa Ireland, meron po tayo sa basta marami pong binanggit, hindi ko na po memorize, pero marami rin po ang nasa tribes within the Philippines na secret po kasi. Alright? Mga secret po, mga single ladies po yung iba dito na they are being sent right there sa mga tribo na parang hindi maabot ng gospel at sila po ay ang umaabot nun. Nakakatuwa ho, nakaka-challenge ho talaga sa totoong buhay. Kaya, wag po tayo mga hinawa po sa missions po. It goes a long way beyond the four walls of this church. Umaabot po ang ating pong tulong sa mga mission work. Okay? So, nandyan po yung link at isubmit nyo lang po how much are you pledging per month po para sa missions. Okay? So, halimbawa, kay Carolino, 100 pesos. Ibig sabihin po yun, month by month, sasama nyo po yun dun sa tithes nyo, sasabihin nyo lang, for missions, for the month of. Ganun po. Okay? So magsisimula po tayo ngayon January hanggang December na ilalagay po natin yon per month. Okay? By faith and by the grace of God. Father, we thank you for the privilege of being used in your kingdom even in missions. Hindi man kami ang makapunta dun sa mga lugar na pinupuntahan nila. Pero nawa yung salapi, Panginoon, na pinepledge namin simula sa araw na ito ay magamit po talaga rin para sa mission. Pagpalain po ninyo yung amount na ito. Multiply nyo nga ho, Panginoon Diyos, so that more and more and more unchurched, mga pre-believers will come nearer to the feet of Jesus. Bless the missionaries. Hindi man namin sila kilala personally, pero you know their struggles. I pray that you comfort them, surround them, Lord, with your presence. And I pray na anuman po yung mga kakulangan na meron sila ngayon, Lord, pakipuno po, Panginoon, at nawa magamit pa rin kami sa pagtulong sa kanila. Thank you for missions, oh God. Thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, so inaasahan na po namin, papasok po yung mga pledges ninyo along with your missions offering. Papaki-indicate na lang. And punta na po tayo sa Word of God. Alam ho natin ang serye nating Back to the Bible.
At nawa nakikita natin paatras what's happening. Okay? Nire-review naman po yan ng bawat speaker natin kung bakit tayo blessed ngayong panahon na ito. Mag-back to the Bible tayo sa mga beginnings. And let's call on Brother Nats para sa ating pong message today. Amen. Praise God. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood dito sa ating live streaming at syempre po dito sa mga kasama natin dito sa church. And ang ganda po nung series na pinag-aaralan po natin ngayon, no? From doon po sa future na mangyayari hanggang po doon sa pabalik po tayo. So ngayon po, nandito na po tayo sa last part ng ating series. Okay, so ibig sabihin po, babalikan natin, di ba po, nung sige, ganito na lang. Papakita ko doon sa screen natin. Ayan. Ayan. So sige po. Ngayon po, okay, ang series po natin ay Back to the Bible. Okay, binanggit po ni Pastora kay yan. Okay, nung first week ng January, ang pinag-aralan po natin ay about po future revealed. Okay? Kung saan po, nalaman po natin patungkol po sa aklat ng buhay pagdating ng panahon, mayroon pong mga pangalan na maisusulat. No? Ibinigay po sa atin yan ng mahal nating Pastora Kay. And then, nung second week naman po, si Pastor Nolen, ay diniscuss naman niya po sa atin yung mandate received. Ibig sabihin, meron po tayong natanggap na mandato galing sa Panginoon na kailangan po natin gawin. At ano po yon? To follow Christ and make followers of Christ. Okay? And then, dun po sa third week naman, okay, si Pastora Glo, eto po, napakaganda po ng message na to dahil inihatid niya po sa atin na meron pong lives redeemed. Meron pong niredeem ang Panginoon ng mga buhay at tayo po yon. Okay? Tayo yon na niredeem ng Panginoon. Ang galing po no, na niredeem tayo ng Panginoon, pagka-redeem po sa atin, meron pong mandate na binigay to make followers of Christ. And yun pong lahat na magpa-follow, maggagawa po ng mga disciples, sila po yung makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Okay, ganun po yung series niyan. At ito po, last week, isa din po napakagandang diniscuss po sa atin ni Kuya Martin ay yung blessings refreshed. Okay, ibig sabihin po, yung redeemed, tayong mga na-redeem, based po doon sa discuss ni Pastora Glo, okay, meron pong covenant pala nung unang-una pa. Okay, yung Abrahamic covenant, kung saan yung covenant na yon, di ba, ang ganda nung diniscuss niya doon about blessings po, and then yung may premise po ang blessing, and then yung promise ng blessing. Okay? At napakaganda po ng discussion doon. Kung ngayon po, kung hindi nyo pa po napapakinggan itong napakagandang message na to, nasa YouTube channel po natin yan. Okay? So pakinggan nyo to after nito. Kung gusto nyo po, simulan nyo po siguro ngayon hanggang sa dulo. Kasi para po, mas lalo po nating maintindihan. At saka doon po sa mga nakapanood na, nakinig na, kung meron po kayo hindi maintindihan, pwede nyo pong pakinggan ulit. Okay, tingnan nyo po doon sa YouTube channel natin. Okay, and I'm so blessed po to have this opportunity dahil ang i-discuss ko po ngayon, again, yung sinabi ko kanina, nasa pinakauna-una naman po tayo. Okay, ang topic po ng pag-aaralan natin ngayon, okay, mankind reprieved. Okay, mankind reprieved. Ano po bang ibig sabihin ng reprieved? Okay, sa Tagalog, parang hindi po kasi masyadong exact sa Tagalog. Pero parang ang sinasabi po, pag reprieve, is parang palugit. Binigyan ng palugit. Okay? Mankind reprieve. Ibig sabihin, ang katauhan ay binigyan po ng palugit. Bakit? Bakit binigyan ng palugit yung katauhan? Kasi meron pong nangyari nung una-una. Okay? Gets nyo po? Ganito po, meron pong nangyari nung una-una. Okay? And then, nagkaroon po ng covenant kay Abraham. Dahil doon sa nangyari. Incorporated po doon sa nangyari. And then, meron pong lives redeemed, merong mandate na ginagawa, okay, na ibinigay po sa atin, and then meron pong eternal na buhay. Ganun po yung pagka-structure ng series natin. At ano po bang anong ibig sabihin ng reprieve? A formal temporary suspension of execution of a sentence, especially of death. Especially of death. Ibig sabihin po, parang sabihin natin ganito. Halimbawa, meron kang babayaran na due date ngayon, di ba? Mga bills natin. Parang binigyan ka ng palugit, extension, para mabayaran mo yon. Okay? Yun yung parang, para sa madaling sabi, binigyan tayo ng palugit. At dito po, ang sinasabi, especially death. Okay? Especially death. Ibig sabihin,
sa pag-aaralan natin ngayon, nung unang-una po, nasa time po tayo ngayon na kung saan ang Diyos po ay dinedelay niya ang isang punishment doon sa papunta po sa death. Dahil po sa future revealed, magkakaroon ng eternal na buhay, okay? Meron din pong magkakaroon ng eternal na kamatayan. Amen? Okay, so yun po yung pag-aaralan natin ngayon na bakit merong pagdidelay. Anong nangyari nung una-una? Bakit merong pagdidelay? Okay? Ngayon po, kailangan naman nating tandaan, we are in the last days. Okay, anong ibig sabihin? Ito po, di ba yung preach ni Pastora Kay? Future revealed, future po yan. Ito po yung lives redeemed. Okay? Ang ibig sabihin po nitong last day. And then, ito po yung preach ni Pastor Roland. Okay? Mandate received. Hanggang po dito, dumating itong future revealed. Ang ibig sabihin po na we are in the last days, nasa huling panahon na tayo, ay nandito na po tayo banda. Ibig sabihin, malapit nang dumating muli ang Panginoon. Okay? Sa book ng Matthew, meron pong, nagtanong po ang mga disciple, Panginoon, kailan po ba? Ano po ba yung mga sign na darating na kayo dito sa, natin? Darating na muli kayo at darating na yung katapusan ng mundo. Okay? Ito po, sa Matthew, hindi ko maalala ang chapter dahil nandiyan naman, pero nasa Mount of Olives siya. Okay, Matthew 24, ayan. Verse 3. Okay, in-skip po natin yung 4 and 5 and then 6 to 7 tayo. Babasahin ko. Habang nakaupo si Jesus sa Mount Olives, tinanong siya ng mga disciples habang sila lang ang magkakasama. Okay? Ibig sabihin, mga disciples lang at si Jesus, sila-sila lang. Ito ang sinabi. Kailan po ba mangyayari ang sinasabi nyo? Ano po ang signs? Ayan. Ano ang signs ng pagdating nyo uli at katapusan ng mundo? Okay? Tinanong ng mga disciples, ano po ba yung mga sign? Ngayon, sinabi ko kanina na nandito na tayo sa dulo. Okay? Nandito na tayo sa dulo. So, paano ko nasabi yon? Dahil po dito. Kasi ang sabi ni Jesus ito. Okay? Sinabi ni Jesus pala muna sa verse 3 ito, sa verse 4 and 5, sinabi niya doon na mag-ingat kayo dahil sa pagdating ng huling panahon, merong mga tao na lalabas dito sa mundo na gagamitin yung pangalan niya. Magpapanggap siya ang Messiah. Amen? Okay, magpapanggap na Messiah, kunwari, siya yung Messiah, siya yung magliligtas sa mundo. At alam ko po, aware po tayo, meron pong isang sikat dito sa Pilipinas niya na nagkiklaim siya po ang daan. Hindi lang po tao, minsan church din, na siya ang daan. Okay? Yun po yung sinasabi ng verse 4 and 5. At ito po, ito yung mas gusto kong i-emphasize. Okay, verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga balita tungkol sa gera. Ayan po, ako po ay hindi na po masyado nagpe-Facebook. Meron po akong isang profile lang ngayon na ginawa ko para lang makarinig ng news. At ito po, alam po natin ngayon, marami pong nagiging rumors of war na. Kung alam nyo po, kung updated po ka ngayon sa balita, ang Russia po ay gusto pong sakupin ang Ukraine about a political problem. At ang US po, nagre-ready po doon sa ginagawa ng Russia. Okay? And then, at ngayon, kahit po dito sa Pilipinas tayo, nagkakaroon po tayo ng threat dahil doon sa West Philippine Sea. Di ba? Lahat po nagiging involved na mga bansa. Okay? May Japanese, ang Vietnam, ang Taiwan. Okay, tama. Taiwan or Thailand ay para pong possible po, parang posibleng magkaroon ng gera. At nakakatawa po, minsan sa Facebook, nababasa ko, yung ibang mga Pilipino, sige, laban lang. Talaga ba? Pag tayo napunta sa gera, lalaban ka ba? Okay, kaya nga po, be careful tayo sa ating mga kino-comment din natin minsan sa Facebook. Kasi ito po, literal, sa panahon natin ngayon, nangyayari na to. Okay? Ito pa, balita tungkol sa gera. Pero ayan po, huwag kayong matakot. Talagang mangyayari yon. Ibig sabihin, kailangan muna mangyari itong mga to bago po dumating ang dulo. Ito pa. Pero hindi ibig sabihin ay dumating na ang katapusan. So hindi pa po ito katapusan, pero kailangan po mangyari. Merong rumors of war. At ito pa, mag-aaway-away ang mga bansa at kaharian. Hanggang ngayon po, ang Israel at saka ang Palestine, hindi po sila natatapos. At alam niyo po kung ano yung nangyari sa Iran. Hindi ko matandaan kung Iran or Iraq po na kinonquer po sila ng Taliban. Parang Iran po yata yon. Nung umalis po ang
mga Americans doon at saka yung mga Russian dahil ayaw na po nilang makialam nung naging president po si Joe Biden ng Amerika. So umalis po yon, pero ngayon po, ayan, andun pa rin. Posible pa rin magkaroon ng gera. Naglalaban po ang mga kaharian. Kahit nga ang China at saka, hindi ko matanda, ano po ba yun? Thailand or Taiwan? Taiwan. Diba? Kasi ayaw magpasakot ng Taiwan sa kanila. Okay? And then ito, magkakaroon ng tagutom. Ito po, nasa India meron pong tagutom. Sa Africa meron pong tagutom. At alam nyo ba, dito sa Pilipinas, meron ding tagutom. Hindi po siguro natin maranasan. Dahil praise God, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Pero nangyayari po yan. At kahit nga po sa Amerika, meron pa rin nangyayaring tagutom. Kahit po napakagandang na sila. Bansa na sila, napakayaman na nila. Okay? At ito pa, at lindol sa iba't ibang lugar. Natandaan niyo yung lindol sa Tonga na ni-report? Okay? Hindi. Meron pong naging yaring lindol ulit nitong nakaraan lang na posible pong magkaroon ulit ng tsunami at nitong mga nakaraang years po nangyari pong may lindol sa dito sa Pilipinas, nangyayari po 'yan, syempre. Meron po sa yung mga matitinding lindol na nangyari, nagkaroon ng tsunami sa Japan, sa Indonesia ba 'yun or Malaysia. So tingnan niyo po, lahat ng 'yan nangyayari na po ngayon. Pero hindi masyadong halata. 'Di ba? Hindi po masyadong halata. Pero pag Kristiyano ka, dapat, alam mo na, dapat ngayon, ay oo nga, malapit nang dumating ang dulo. Nasa end times na nga pala tayo. At during po, again, nasa end times na tayo, meron pa rin, at kahit po na malapit na tayo dyan, meron pa rin po tayong mandate. Yun po yung, again, yun yung sinabi ni Pastor Nolan. Okay? I hope po naiintindihan natin. So bakit ko sinabi na nasa end times na tayo? Ano ba yung naging problema? Okay? Bakit may mapapahamak? Okay? At saka, ito pa pala, sabi po, nung bata pa ako, mga siguro grade 1 ako, sabi darating na daw ang Lord. Tapos ang sabi, may nagsasabi, parang ang tagal naman. Sabi mo nung mga, kahit noon pa, ang tagal naman hanggang ngayon, di pa rin naman dumarating. Totoo ba yan? Okay, alam niyo po ang isang rason kung bakit hindi pa po nangyayari yan, ay dahil ang desire po ng Panginoon ay ang lahat po ay mag-repent at lumapit sa Kanya. Saan po sa Bible yan? Basahin niyo po sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Si Lord ay nagiging patient sa buong tao ngayon. Bakit? Kaya matagal pa dumating, kaya parang nadidelay ang pagdating ng Panginoon dahil ayaw niyang mapahamak kahit isang tao hanggat maaari. So ibig sabihin ang Lord nagiging patient siya. Kasi ang puso ng Panginoon ay para talaga sa tao. Mahal na mahal niya ang tao. Ngayon po, medyo hindi po natin maintindihan yan dahil nakurap po yung pag-iisip natin at puso natin dahil po sa deception ng kaaway na nangyari pa nung unang-unang panahon pa. Okay? Kaya po, yan. Sige po. Siguro po bago po ako tumuloy, mag-pray po muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin kayo ang mag-guide po sa amin ngayon. Gamitin niyo po ako. Kayo po ang magsalita, O Lord God, sa aming pag-aaralan ngayon. And Lord, maraming salamat dahil nilinaw mo sa amin kung nasaang days na po kang ngayon. Maraming salamat po. And we pray, Lord, na ikaw lang po, Panginoon, ang mapurihan, ang papreach po ngayon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan po, babalik tayo. Bakit may mapapahamak? Question, bakit may mapapahamak dito sa future revealed? Okay? Kasi po, again, may nangyari nung una-unang panahon. Ano yung nangyari nung unang panahon? Bakit merong future revealed? Merong mapapahamak? Bakit dinedelay ng Panginoon yung pagdating niya? Okay, ito. Genesis chapter 3. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 3, dito po natin makikita yung una pong pagkabagsak ng tao, yung the fall of man. Ano po ba yung nangyari nung panahon na yon? Okay, siguro narinig nyo na rin po yan sa mga ibang preaching before, pero gusto ko pong i-refresh yan sa utak ninyo. Okay? So, nung Genesis chapter 3 po, nagkaroon po ng deception. Okay? Deception sa hardin, di ba? Ginawa ng Lord ang lahat ng creation, tapos ginawa niya ang tao. Tapos pagkagawa niya po kay Adam, okay? Pagkagawa niya kay Adam, sabi ng Lord, okay, magkaroon ka ng dominion sa buong creation. And then pagkatapos po noon, ginawa niya yung babae. Okay? Ginawa niya yung babae. Pero bago pa pala niya ginawa yung babae, ang sabi ng Lord ay, ginawa niya yung tree, yung puno ng knowledge of
good and evil, at saka yung tree of life. And then, nilagay niya po sa gitna. And then, okay, gusto ko lang po malaman yung sequence yung sequence Ginawa niya yung creation, ginawa niya si Adam, binigyan niya yung dominion, sinabi niya kay Adam, okay, wag mong kakainin to. Itong knowledge, o itong tree ng knowledge of good and evil. And then, sa kanya po ginawa si Eve. Okay, yun yung pagkasunod-sunod. And then, nangyari po sa Genesis chapter 3, somewhere in 6 or verse 10, dinisip po ng serpent si Eve. So technically, sinabi ni Adam kay Eve, wag bawal natin kainin to itong tree na to. Okay? Dinisip niya, sinabi niya kay Eve. So dinisip ng ahas, or pwede po natin sabihin ni Satan, si Eve, doon po sa Garden of Eden. Ngayon, ito po yung gusto kong maintindihan natin. Anong klaseng deception ba yung ginawa ni Satan? Kasi minsan po, dito nag-fail po talaga ang mga Christians, ang mga naniniwala po sa Diyos. Kasi hindi natin alam kung paano ba talaga nang dideceive. Okay? Kasi pag binabasa po natin, parang, okay, sige, sinabi lang naman niya ganito. Pero ito po, pag-aaralan natin mabuti ngayon. I-reveal natin kung ano yung scheme ni Satan, paano siya nang dideceive. Paano yung deception niya. Okay? Ito ang ginawa ni Satan. Okay? Nung diniceive niya si Eve. Ang Diyos ay inilalarawan ng ahas na para bang pinipigilan silang tamasahin or mag-enjoy sa kanyang nilikha sa hardin ng Eden. Okay, Paanong pinipigilan? So, paano yun? Eto po, tingnan natin Genesis chapter 3 verse 1b. Okay, 1b. Isang araw, tinanong nung ahas, ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Okay? Ano pong sabi natin kanina? Pinoportray ni Satan na parang KJ si Lord. Doon na ayaw nilang ma-enjoy yung creation niya. Eto, tingnan nyo po. Dyan pa lang po, may mali na. Okay? Dyan sa sinabi ni Satan, may mali na kaagad dyan. Alam nyo ba kung anong sinabi ng Lord kay Adam, patungkol dyan? Okay, eto, basahin po natin sa verse 6 and 7. Tingnan nyo mabuti Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Okay? Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pansin niyo po yung nakapula. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Ibig sabihin, sabi na Lord, sige, i-enjoy mo yung lahat ng creation ko. Kumain ka lahat. Okay? Kainin mo lahat. Kahit nga po yung tree of life. Pagpapansinin natin, based dito sa sinabi, pwede na lang kainin yung tree of life. Okay? Sabihin ng Lord, okay, sige, enjoy nyo. Pero ano po ang sabi ni Satan? Ayan Ayan, wag mo kainin ng bungang kahoy iyon sapagkat araw na yun kain mo, mamatay ka. So sinabi niya, wag mo kakainin ito. Ano pong sabi ni Satan? Totoo bang ang Diyos, sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Gets nyo? Ang sabi ng Lord, kainin mo lahat. Pero ang sabi ni Satan, okay, eto, papraktisin ko po Papraktisin ko. Okay? Kasi hindi naman talaga ganyan yung pagkasabi ni Satan nun Okay? May parang sabihin natin, meron siyang, parang may lambing po or parang medyong way, may method siya. Okay? Tatry ko pong i-imitate si Satan. Baka ganito niya sinabi to nung unang panahon. Okay? Handa na kayo? Okay? Ganito po. Pasensya na po kung medyo magkapareho. Praise God sa gift. Joke lang. Ito po, papracticein natin kasi hindi po yan, totoo bang sinabi lang. Ito po ang pagkasabi niya. Okay? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Gets nyo? Parang may pagkamarites ang dating. Na parang chismis. Di ba ang chismis, hindi at chismis, mali naman? Ito chismis to Totoo bang sinabi ng Diyos na anumang bungang kahoy ay bawal kayong kumain sa halamanan? Chismis yun kasi ang sabi po ng Lord, ayan po ang sinabi ng Lord, makakain mo lahat. Makakain mo lahat, anuman. So ngayon, maliban lang po sa puno ng knowledge of good and evil.
So ngayon, magtataka naman po tayo, bakit naman kasi binagyan pa ng Lord ng knowledge of fruit and evil? Yan na naman yung problema ngayon. Natanong niyo ba yan minsan? Ako natanong ko yan, seryoso. Okay? Natanong ko, bakit nga naman talaga binigyan pa ng Lord? Alam niyo kung bakit? Okay? Eto po, number 1. Nung ginawa po, di ba, ng Lord ang creation, si Adam, binigyan ng authority lahat. Lupa, langit, sa tubig. Lahat po ang may authority niyan, si Adam. Okay? Basahin niyo po yung Bible niyo. Ngayon, inilagay ng Lord ang tree of the knowledge of good and evil to establish yung authority niya pa rin kay Adam. Isa lang. Okay? Si Adam, lahat. Pero gusto ng Lord, okay, sige, ginawa kita sa wangis ko, ikaw ay katulad ko, pero gusto kong i-establish pa rin na may authority pa rin ako sa'yo. Okay? So ito, ilalagay ko ito para masabi ko na ako pa rin ang Lord. Pero ang galing, no? Si Adam po ay pa rin, kawangis talaga ng Panginoon. May glory pa rin siya, pero nilagay po yan to establish yung authority ng Panginoon. Okay? Gets? Isa pa, number 2. Dahil po sa sobrang ganda ng pagkakagawa ng creation, paano mo masasabing maganda yan kung wala kang maihantulad na hindi maganda? Tama? Paano mo maihahambing na dito po sa likod na to, ay kurtina to kung hindi mo tatabihan ng kahoy. Gets? Ibig sabihin po, sa lahat po ng creation ng Panginoon, actually, hindi lang po sinabing pangit yung tree Nilagay lang po yun para to distinguish din na, merong authority ako, at saka para ma-distinguish nyo, na pag itong mga kinain nyo, hindi kayo mamamatay. Pero ito, may karampatang resulta pag kinain nyo ito. So gets po natin yan, meron pong authority ang Panginoon at meron pong paghahambing para alam natin na maganda. Maganda talaga pag ito ang pinili natin. Ang problema po, yan yung ginamit ni Satan. Okay? Yan yung ginawa ng serpent. Dinisib niya tayo sa paraan ng ganon. Again po, inilarawan ni Satan na para bang ayaw ng Lord enjoyin natin yung creation niya, ng tao yung creation niya. At alam niyo po, sa mga araw na to, ganito pa rin ang deception ni Satan sa atin. Alam niyo ba yon? Pero hindi niya na po sinasabi sa atin na totoo ba ang ganitong bawal ka kumain ng ng bungang ito, baga ganyan. Pero may iba pong pattern. May iba pong sinasabi, pero ang pattern po, ang method, ganun pa din. Okay? Ganito. Hindi ko alam. Okay, itatry ko po ulit. May nilista po ako dyan na siguro mga 4. Itatry ko po ulit na subukan na i-imitate ulit si Satan kung paano niya po finifeed yan sa utak natin. Okay, makinig mabuti. Okay, ito. Actually, ito po kanina, bago po punta dito, meron pong nireveal sa akin ng Lord na ito, ginagamit niya tong mga words na to, pero meron pang mas matindi. Okay, ito. Una-una. Totoo bang mahal ka ng Diyos? Pumasok po ba yan sa isip nyo? Di ba? Tanggap mo na si Jesus. Niniwala ka na sa Kanya, basa ka ng Bible, pero minsan kahit anong basa ng Bible, may isip mo to, totoo bang mahal ka ng Diyos? At ito ang pinakamatindi. Ginagamit ni Satan yung pronoun ng first person na akala niya ikaw ang nagsasabi. Ito po yung nireveal sa akin ng Lord kanina na ganito ang sinasabi niya, pinifeed niya sa utak mo na, totoo bang mahal ako ng Lord? Hindi ibig sabihin ikaw nag-isip po nun. Si Satan, finifeed tayo. Alam niyo po yung sa Book of Ephesians na sabi, kaya nga, put on the armor of God, helmet of salvation, shield of faith. Dahil po ganyan yung deception niya, totoo bang mahal ako ng Panginoon? Even though meron na akong Jesus, totoo ba talagang mahal pa rin ako ng Panginoon? Ito pa po, talaga bang karapat-dapat akong pagpalain ng Diyos? Next, makasalanan ako, tapos magpapagamit ako sa Lord? Pansin niyo po, kung naririnig niyo na po yan, you are being deceived po by Satan. Ito pa, paano yan? Hindi ako perfect. Pwede ba akong lumakipit at humingi ng tulong sa Diyos? Sad face. Sad face. Parang sinasabi po ni Satan na, paano yan? Hindi ka perfect. Hindi ka pwedeng lumapit sa Lord. Paano yan? Ganon. Pero ano po,
subtle lang. Hindi mo halata. Alam niyo po, ang scam, hindi yan halata. Tama? At ganyan po. Biruin nyo, even from the first time na ginawa po ni Satan yung deception na yan, biruin nyo, ilang taon nang lumipas, ganyan po ang ginagawa niya. Perfect na po niya kung paano gawin yung deception na yan. Kaya nga kailangan ho natin maging aware ko, ano ba yung scheme ni Satan? Isa po ito, yan po yung ginagawa niyang deception. Amen? Pero wag po kayong malungkot dahil meron pong sagot ang Panginoon dyan. Amen? Ayan. Ayan po ang sabi dyan, nalilimitahan tayong tamasahin ng pag-ibig at pagpapala ng Diyos dahil nahuhulog tayo sa panililang ni Satanas. Sa totoo lang po, totoo naman, mahal tayo ng Diyos eh. Paano ko? Pero pag ang pinaniwalaan mo pa rin deception ni Satan, kahit mahal ka ng Lord, babagsak ka talaga. Tama ba? Kaya nga po, okay, sige, baka maunahan ko pa ang mga nangyayari. O, ito. Yan, may ligay po ako dyan. Back to the Bible. Ang sisihan. Yan. OG edition. Original edition. O, di ba po, kumain na nagkasala na si Eve at saka si Adam. Okay? Nagkasala na sila at sinabi ng Lord, nung kumain po sila, na-realize po ni Adam and Eve na sila po ay hubad. So, nagtago po sila siguro sa kakahuyan, and then, narinig po nila yung footsteps ng Panginoon na naglalakad siya doon sa hardin. And then pagkatapos po noon, nagtaka ang Lord. Hinanap niya sila, Adam and Eve. Sabi, hoy, nasaan kayo? Sabi po ni Adam, Lord, nagtatago kami kasi natakot kami dahil nakahubad kami. Sabi nila. Sabi ni Lord, ha? Paano nyo nalaman na hubad kayo? Okay? Paano nyo nalaman na hubad kayo? Kinain nyo ba ang sinasabi kong prutas na wag niyong kainin, yung fruit ng knowledge of good and evil. Okay? Ito po, dito po nagsimula ang sisihan. Uso po ito sa mga mag-asawa. Okay? Na ikaw mas dito po nagsimula ang pinaka-original. At pansinin niyo po ito. Okay? Ang nangyari, ang sabi po, 'di ba, nalaman na nagkasisihan, nalaman na ng Panginoon na nagkamali na po sila, na kinain na nila. And then, ang nangyari po ganito. Sabi ng Lord, kinain nyo ba yung prutas na sinasabi kong huwag nyo kainin? Alam niyo po kung anong sabi ni Adam? Ito po, gusto kong basahin para mas manamnam natin yung paninisi ni Adam noong unang panahon. Ayan, ito, ang sabi niya po sa chapter 3, verse 12. Ito ang sabi ni Adam kay Lord, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay nyo sa akin. Sabi ni Adam, Lord, kasi itong babaeng binigay mo, binigay mo sa akin, pinakain ako, kaya ako nagkamali. Diba? Tapos hindi nyo napansin, na sa pagkasabi ni Adam, parang sinisi niya pa si Lord na binigyan siya ng kasama. Diba? Parang, Lord, kasi binigyan mo sa ako nitong babae, tuloy, nagkaganyan. Tapos sabi naman ng babae, ha? Bakit? Hindi naman niya sinabing bakit ako. O sabi lang niya, kasi Lord, itong serpent na itong serpent kasi Lord, dinisib ako eh. Sabi ng serpent, ha? Or baka, sabi nga siguro, baka yung serpent nung nagsisisihan na, baka yung serpent paalis na. Tapos biglang sabi ni Eve, kasi Lord, itong serpent, sabi ng serpent, dinisib kasi ako, sabi ng serpent, ha? Hindi na siya nakatakas. Di ba? Sayang, paalis na, baka lang, hindi pula po yan sa Bible, pero pinoportray ko lang, baka ako po ganun yung nangyari. Pag dumating po tayo sa langit, ipareplay po natin sa Panginoon kung anong nangyari. Amen? Pero ganun po yung nangyari. Nagkaroon ng sisihan, ayan, sisihan, the OG edition. Kaya nga po ngayon, di ba, nasa nature ng tao, pag meron tayong mali, ayaw natin ang kinin yung pagkakamali natin. Nagsisihan po tayo. Ito po yung original version niyan. Ayaw po nating masisi. Dapat yung iba. Dapat ito. Yun. Okay. Okay. Pero ito po ang napakaganda. Bebelo lang pulit ako sumigaw. Iinom ako ng tubig. Ano po yung first response ng Panginoon after Adam and Eve sinned? Napansin po ba natin yan sa Bible? Ano po yung unang response ng Panginoon? Okay? Ngayon po, ang gusto pong i-expound sa inyo is kung ano po yung nature ng Panginoon para po sa tao.
Alam niyo po, nung unang nagkasala, niyan, si Adam and Eve, ito po ang unang ginawa ng Panginoon. Okay? God first cursed the serpent. May ganyan ding deception po ang kaaway. Mamaya po i-explain ko. Nung nagkasala si Adam and Eve, okay, Adam and Eve, ito ang serpent. Nagkasala sila, ito ang Lord. Sino ang una niyang kinurse? Serpent. Napansin nyo, yung ahas, hindi niya po kinurse si Adam and Eve. Ibig sabihin, dyan pa lang po makikita natin na ang puso ng Panginoon hindi po talaga against sa mankind. Doon po kay Satan. Wow! Wow! Ang nagkamali po yung tao. Pero ang unang kinurse po ng Panginoon, yung si Satan. Actually, sa totoo po, hindi naman po kinurse ng Panginoon yung mga tao eh. Ang kinurse niya po yung ground. Okay, pero nagkaroon din po ng somewhat curse din dahil sabi doon, magkakaroon po ng painful labors yung mga babae, yung lalaki, kailangan nung mag-toil para magkaroon ng pagkain. Pero pansinin niyo po, nung nagkamali si Adam and Eve, ang una niyang ginawa, kinurse niya si Satan. Okay? Ang sabi po dyan, ito po ang sinabi dito, sinabi ng Panginoon si Yahweh sa verse 14, sa inyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop magdaranas mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo'y alikabok at alikabok lamang. So yan po yung ginawa niya sa isa sa serpent, kay Satan. At ito pa, ito po yung talagang na-struck ako nung nalaman ko ito, nung minimeditate ko po ito, pinag-aaralan ko ito at nireveal po ng Panginoon. Again po, Adam and Eve, serpent. Kinurse niya yung serpent. Sa verse 15 po, ito po, ang sinasabi po dito ng mga scholars, ito po yung sinasabi na proto-evangelium or evangelium. Okay? Ano ibig sabihin ng proto-evangelium? Ito, in English, ito po, ang sabi dito, ay ito yung first gospel. Okay, first gospel. Pag sinabi pong proto, di ba merong prototype? Pag una-una, prototype ng ganitong kotse, merong ganyan. Proto means first, evangelium, ibig sabihin po, gospel. Proto-evangelium. Dahil dito po, sa verse 15, may curse po dito, ang Lord, kinurse pa rin po ng Lord dito, si Satan, pero at the same time, ito po ang ginawa ng Panginoon. God revealed His plan for redemption. Anong ibig sabihin po nun? The moment na nagkasala po si Adam and Eve, wala pang ginagawa si Adam and Eve, may plano na po ang Lord na iligtas po ang tao. Wow! Wala pa pong ginagawa si Adam and Eve. Pero ang Lord, meron na pong planong iligtas ang tao. Wow! Grabe! Wala pa pong ginagawa sila. Pero gusto na po ng Lord na iligtas agad ang tao. Wow! Grabe, ito po ang sabi sa Genesis chapter 15, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Ito po yung sinasabing proto-evangelium dahil pagdating po, okay, sa cross, ito po yung mangyayari. Okay? Akala po ni Satan, nung namatay na si Jesus sa cross, tapos na ang lahat. Okay? Bakit gustong patayin ni Satan si Jesus nung nandito siya? Kasi po hindi niya matempe. Di ba? Deception. Dinisib niya si Jesus. Same deception yun. Ini-entice niya ng lahat ng mundo. Hindi umipek. Dinisib niya ngayon si Judas para mamatay. Akala niya, that time, nung nandun na sa cross si Jesus Christ, dahil namatay na siya, tapos na ang lahat. At ito pa po ang isa pong gusto kong malaman ninyo. Si Satanas po, hindi po siya all-knowing. Hindi niya po alam ang mangyayari sa future. Kaya nga ginumawa siya ng paraan na yung namamatay si Jesus. Pero ang hindi niya alam, may plano ang Lord sa pagkamatay ni Jesus. Dahil after 3 days, nabuhay ulit si Jesus. Yan po yung sinasabi na Jesus will bruise your head. Wala na. Kahit po yung death, pinagtagumpayan na ng Panginoon. Amen? Wow. Woo! Alam niyo po, ito yung puso ng Panginoon. The moment na nagkasala po sila,
Ang Lord po, meron ng redemption plan agad. Wala pa silang sinasabi. Ito nga po, nagdi-discuss kami kahapon ng aking asawa. Sabi ko, may may revelation ako bukas about dun sa ni Kuya March last week. Na talagang din ako. Abrahamic Covenant. Okay? Sabi ko kay Kuya March, pahiram ako nito dahil talagang na-bless ako dito sa part nitong message. Nireveal sa akin ng Lord. Ito po, sinasabi ko po dito na parang before pa Abrahamic Covenant, nangyari na po yung covenant na yon dito pa lang. Dito pa lang. Okay? O, tingnan natin. Ayan. Nauna natuloy ako sa slide ko. Okay. Ayan. Abrahamic Covenant. Ito po, i-discuss po natin yung second point ni Kuya March. Premise of blessing. Number 1. Ang sabi po doon, His promises are unconditional. Okay? Ang sabi po doon, okay? Ibig sabihin, ito po yung para matuloy po yung covenant, ito po yung nag-ready ng mga hayop na isa-sacrifice. Okay, pero inano po ng Lord na makatulog si Abraham, and then, wala pa pong ginawa si Abraham, meron na pong ginawa ang Panginoon. Nangako na po kaagad ang Panginoon. Okay? Now, i-relate natin doon sa Genesis chapter 15. Nung nagkamali po si Adam and Eve, again, wala pa po silang ginagawa para sa Panginoon, para sila'y maging worthy, meron na pong redemption plan kaagad ang Panginoon. Kaya nga po ang salvation natin, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay unconditional. Dahil wala pang ginagawa ang mankind, meron na pong ginawa ang Panginoon. Amen? Bago ka pa nabuhay sa mundong ito, alam na Lord na bubuhay ka, namatay na si Jesus sa cross. Mahal ka na kaagad ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang puso ng Panginoon para sa atin. At ito po, His promises set us apart. Okay? Dito po, ang ginawa ng Panginoon, inulit niya po, nireiterate niya kay Abraham yung covenant niya. So, ang ginawa po ng Diyos, di ba, diniscuss sa atin ni Kuya March, na pinalitan niya po yung pangalan. Ang ibig sabihin po, na si Lord ay may authority to make covenant or to make promises. Dito po, sa Genesis chapter 3, verse 15, wala pa pong ginagawa sila Adam, okay, may authority na kaagad ang Panginoon na magkaroon ng redemption plan para sa mga tao. Amen? Wow, yan po ang puso ng Panginoon. And last, eto pa. Not earned by good works. Again, Genesis chapter 3, verse 15. Again, ito pa yung sequence, nangyayari pa lang, okay, na kinukurs ng Lord ang serpent, pero wala pang ginagawang good works, sila Adam and Eve, meron ng redemption plan ang Panginoon. Wow! Grabe! Ito po yung ibig sabihin, dito nyo po makikita na talagang ang gusto ng Lord, from the very beginning, maligtas po ang tao. Amen? Maligtas po ang tao. Wow, Lord, thank you. Dito pa lang pala sa una-una, meron na. Ito po yung sinasabing grace. Ito po yung wala po tayong ginawa, pero may ginawa po ang Panginoon. At hindi po dahil mabuti tayo. Ito yung palagi namin po sinasabi dito. Hindi ho dahil mabuti tayo. Hindi ho dahil marami tayong ginagawa sa Panginoon, minamahal tayo ng Panginoon. Hindi. Hindi mo pa kilala ang Lord, mahal ka na ng Panginoon. Kasi namatay na si Jesus Christ. Sabi po yan sa Corinthians, when we are still sinners, Christ died for us. Wow. Grabe, no? Pero ngayon, pansinin nyo, itong grace po, itong pagmamahal ng Panginoon na-adulterate na dahil po sa deception ng kaaway. Pero ito po ang katotohanan. Ito po ang katotohanan. Una pa lang, mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Ito pa, para po natin mas lalo pang maintindihan sa buong Old Testament po, ang galing. Ang galing ng Lord dahil talagang binibigyan po niya ng pasensya yung kahit po yung chosen people niya. Okay? Na talaga pong mangyari yung redemption plan na yun sa Genesis 15. Okay? Tingnan po natin yung ibang yung ibang mga, tawag dito, examples. Examples po ng time ng Old Testament. Si Noah. Okay? Adam and Eve, Cain at Abel, tapos Abrahamic Covenant, tapos Noah. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Noah muna pala. Noah muna, tapos Abrahamic Covenant.
Eto po, nung panahon po ni Noah, dumating po yung time na sobrang sobrang wicked na ng tao. Ang lahat po na gusto ng tao ay puro wickedness. Amen? Pero, meron pong isa. Okay? And Noah found favor in the eyes of the Lord. Okay? So, alam po na yung kwento niyan, in-instruct niya po, kasi mahal po ng Diyos talaga ang tao eh. Kaya, nireserve niya si Noah. Actually po sa Bible, ang sinabi pong righteous doon ay si Noah lang. Hindi nga po sinabi na yung mga anak niya righteous din eh. Pero si Noah lang nag-iisa. Tapos, ayan po, dahil po mahal ng Panginoon ang buong tao, gusto niya pa rin pong mangyari yung redemption plan niya na sinabi niya doon sa una-una. Kaya nga po, nagkaroon po gumawa po ng ark, nagkaroon po ng flood, and then, yun po, pagkatapos po ni Noah mag-settle yung tubig, pagkatapos po mag-settle ng tubig, si Noah po, at yung pamilya po, nagtuloy-tuloy po. Pero, ang problema, hindi pa rin po nawala yung problema ng tao. Nagtuloy-tuloy pa rin po yan. Kahit po si Abraham nga, hindi perfect eh. Okay? Pero nagkaroon po ng covenant ng Panginoon. Pero ito, kahit po sa time ni Jacob, okay, si Isaac, si Jacob, di ba? Na, parang inunahan niya si Esau na lumabas doon sa sinapupunan para lang mapunta sa kanya yung birthright. Anyway, iba pong yun. Pero ito pong mga time na to, meron pong mga instances dyan sa mga kwento na yan na hindi po naging perfect ang mga tao, pero itinuloy-tuloy pa rin po ng Panginoon para po dumating siya doon sa redemption plan niya. No, okay? Exodus, alam po natin, hindi perfect sila, pero di ba, namatay yung mga reklamador ng unang panahon, tapos nagtuloy pa rin po sa promised land hanggang pong dumating sa exile. Kaya po, ang dahilan po kung bakit nag-exile ang Israel sa Babylonia, dahil po, sobrang sama pa rin po ng mga ginagawa ng mga hari noon, ng buong Israel, practice po ng idolatry, pero ang exile po ay isa pong grasya ng Panginoon na sinet apart niya ito para po magpatuloy pa rin yung redemption plan niya. Ibig sabihin po, makikita natin dito na hindi po talaga perfect ang tao, pero ang Lord po, sigurado siya, gusto niya pong iligtas ang mga tao, kahit anong mangyari. Okay? Ayan, kung masasabi po natin, di ba, marami pong mga namatay doon na wicked. Di ba? Mga masasama. Kasi dahil po sa seed ni Adam, di ba? Kasi parang unfair. Hindi niyo ba minsan naisip yun na bakit pa kasi nagkasala si Adam? Diba? Si Adam, nung nagkasala siya, tuloy, bakit ako damay? Diba? Bakit tayo damay hanggang ngayon? Unfair. No? Pero again, pag titingnan po natin ito, meron po din pong isang ginawa ang Panginoon doon sa redemption plan na unfair. But in favor for those people who will believe in Him. Eto Genesis chapter 3 again. Eto po, in-explain ko kanina. Na si Jesus, shall bruise your head, and you, Satan, shall bruise his heel. Okay? Yung bruise his heel po, ang typology po nan sa New Testament nung sa panahon ni Jesus, yun po yung namatay siya sa cross. At yun pong, Jesus shall bruise your head. Di ba pag head po, wala na, patay na. Yun po yung nabuhay na po siyang muli. Na talagang nasabi siguro ni Satan noon na, ay wala na to, eto na yun. Pagkatapos pong nabuhay na muli si Jesus, si Satan po waiting na lang sa final punishment niya. Yun po yung binabanggit natin kinang future revealed. Pero ito po yung unfair. Somewhat kay Satan. Romans 5 verse 19. For as by one man's disobedience, si Adam, many will be made sinners. Tama? Dahil sa isang pagkakamali ng isang tao. Pero tingnan niyo po ito. So also, by one man's obedience, many will be made righteous. Unfair? Unfair dito? Tingin ko, mas gusto kong dito ako sa by one man's obedience, many will be made righteous. Amen? Yan po yung fulfillment ng redemption plan ng Panginoon. Nang dahil po sa pagkakamali ng isa, si Jesus po ang bagong Adam ngayon, by His obedience, perfect obedience sa Panginoon, ngayon, many will be made righteous at kasama po kayo. Amen! Kasama ka! Kasama kang nanonood ngayon. Wow! You are righteous now because of Jesus Christ. Kaya nga po,
for those who believe in Him, sinasabi ng Bible, we are more than conquerors. Di ba? We are more than conquerors. At wala ng karapatan si Satan sa buhay natin. O babalikan natin yung mga kanina, deception ni Satan. Pag sinabi ulit ito sa inyo, ha? O ito, dahil sa obedience ni Jesus Christ, ha? Totoo bang mahal ako ng Diyos? Alam niyo po kung anong sagot natin? Yes, because of Jesus Christ. Balikan po natin. Bakit? Because of Abrahamic covenant, yung promise po ng Panginoon ng salvation sa atin is unconditional. He has authority para bigyan tayo ng salvation and at the same time, hindi po may earn ng good works yan. Kaya yes, mahal ka ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Amen. Talaga bang karapat-dapat akong pagpalain ng Diyos? Yes. Bakit? Yes. Bakit? Dahil si Jesus, hindi siya karapat-dapat na mapako sa krus para sa kasalanan mo at kasalanan ko, pero willingly na ibinigay ng Lord si Jesus para sa atin, para mag-suffer siya doon. Ngayon, sa part natin, we don't deserve to be blessed, pero dahil kay Jesus, we are blessed. Amen. Wow. Next. Makasalanan ka. Makasalanan ako. Tapos magpapagamit ako sa Lord. Yes, pwede kang magpagamit sa Lord dahil kay Jesus Christ. Tinawag ka ng lahat ng naniniwala sa Kanya, ikaw ay servant na ng Panginoon. Kaya nga ho, palagi natin sinasabi dito sa pulpit na ito, no? Yung good works po natin, hindi po dahil gusto natin magkaroon ng salvation. Ang good works po natin, resulta ito nitong unconditional love na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya, ang resulta po nun, tayo po ay gagawa, magsiserve po tayo sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya nga po, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, na wala po dito sa church ngayon. Alam niyo po, nagkaroon po kami ng meeting nitong mga nakaraang araw for the activity po ng church, discipleship. At nakikita po namin na marami pong kailangang mga servant ng Panginoon. Alam mo, stop thinking na hindi ka worthy na magpagamit sa Lord. Dahil kailangan mong balikan na hindi dahil sa kung sino ka, kaya ka pwedeng magpagamit sa Lord. Pwede ka magpagamit sa Lord dahil kay Jesus Christ. Kaya po pagdating ng panahon, kapag dito po sa pulpit na ito, nag-request po ang church na magpagamit kayo sa Panginoon, alam mo, pwede ka na magpagamit. Actually ngayon, pwede ka na magsabi, pwede po akong magpagamit sa Panginoon. Amen. Amen. Ito pa. Paano yan? Hindi ka perfect. Hindi ako perfect. Pwede ba akong lumapit sa tulong ng Diyos? Nung nasa cross po si Jesus Christ, tumalikod po ang Panginoon sa Kanya. Kahit po, siya po ay righteous. Tayo po, makasalanan po tayo. Okay? Pero ang Lord, tinalikuran po si Jesus Christ. Para po tayong mga naniniwala sa Kanya, pwede po nating yakapin ng Panginoon kahit anong oras. Pwede po tayong lumapit anumang oras. And we give all credit, lahat po ng ito, dahil po kay Jesus Christ. Kaya nga po, wala po tayong may pagmamayabang. Lahat po ng boasting natin ay talagang kay Jesus Christ lang po. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Wow. Pero ito po, haba nung sinabi ko kanina, di ba? Pero ito pa lang po, babalik ko tayo dun sa mankind reprieved. Pero ito po, there's still greater punishment waiting for Satan and those who will follow him. Alam niyo po, ito na eh. Nangyari na po yung redemption ng Panginoon. And we are in the time po na pwede po nating ma-experience ang pagmamahal ng Panginoon truly pag naniwala po tayo kay Jesus. Pero, again po, ito po yung sinasabing may sovereign will ang Panginoon, na kahit anong gawin po ng tao, mangyayari talaga. Pagdating po nitong last days, di ba, in-explain ko kanina, nasa last days na tayo. Darating po na mag-e-end po ang mundo, darating po muli si Jesus Christ, magre-reign po ang Antichrist dito, yung totoong Antichrist. At pagkatapos po nun, magkakaroon po, sa lahat po ng naniniwala kay Jesus Christ, magkakaroon po ng celebration sa langit. Amen? Excited na ba kayong mga experience nun? Ako, excited na po, pero Lord, wag muna.
Ay, sa bagay, no, pag dumating pa naman si Jesus nun, pero wag muna, Lord. Pero ito po, ang nakakatakot po dito ay meron po talagang greater punishment, may eternal death na mangyayari para po doon sa mga hindi maniniwala sa gospel ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. We are in this timeline po that God is delaying His punishment because of sin. Dahil po, again, ang kalooban ng Panginoon, ang tao po ay mag-repent. Ayaw niya pong mag-suffer ang mga tao. Dahil, ayan po, in-explain ko na kanina, from the very beginning pa lang po, ipinakita ng Lord na kahit na nagkamali po sila Adam and Eve pa lang, meron na po siyang redemption plan. Yun po yung puso ng Diyos. Na talagang, mahal ko ang tao, hindi ko kayang hindi mahalin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ayan. Medyo, akala ko rapture na. Ganun, di ba ang rapture? Ganun ang rapture. Akala ko, gaganon na sana. Joke lang. Okay. Sabi sa inyo, nasa end times na tayo eh. Okay. Medyo ganun po dito eh. Akala namin rapture na. Dinelay pa ng Lord kasi lagot ka. Baka gusto mong sumama pa, humabol. Okay, we are in the timeline na God is delaying His punishment of sin. At alam mo, hindi mo na kailangang magpabibo sa Diyos dahil gumawa na ang Diyos ng paraan para maligtas ka noong unang panahon pa lang. Amen? Alam mo kung anong kailangan mong gawin ngayon? Magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Praise God. Tinatawagan ko po yung worship team. Nasa conclusion na tayo, yehey. Wala pa po ako 1 oras. Napansin ko yun. Malapit na, 7 minutes na lang. Pero wow. In conclusion po, sin is great. Yung sin po ni Adam is great from the very beginning. But at that time po, ang Diyos po ay meron na kaagad plano para po, great plan para po tayo ay maligtas. Ngayon. At ang salvation po ay available na po ngayong araw. Amen. Na parang sinasabi po ng Panginoon, ganito, lalong-lalo na sa mga believers sa atin. Dahil minsan, nafe-feel po natin defeated tayo eh. Na parang hindi natin kaya dahil inaaway po tayo ni Satan, dinidisip po tayo. Pero parang to portray po kung ano po ang nangyari, ano pong ginawa ni Jesus at ng Panginoon para sa atin nung niredeem niya po tayo, parang ganito. Ngayon po, nasa race po tayo papunta po sa dulo ng buhay natin. At ito, nung tinanggap po natin si Jesus Christ bilang Panginoon at Diyos natin, parang ganito po yung ginawa niya. Diba, alam niyo yung nasa racetrack, diba? Pag nasa racetrack, padiretso. Parang ayan po, parang tayo po, nasa racetrack tayo ngayon. Nagre-ready po tayo. Okay? Nagre-ready po tayo, ito po yung natanggap natin si Jesus Christ. Nagre-ready po tayo ganyan. Kasi may race tayo eh. May kailangan tayong gawin eh. Takbuhin yung kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. Tapos, parang ang nangyari, nakita mo, ayan na yung kalaban dumarating. Naka-ready ka na, pagdating ng kaaway, macho, ang laki ng paa, parang kayang lumipad ka. Pag tumakbo to, parang lilipad. Pag pwesto niya ganun sa katabi mo, pagtingin sa'yo, nakita mo, ay si Satan pala yun. Ang kalaban mo sa buhay na to, si Satan. Di ngayon, ikaw parang, nanginginig ka na. Kasi si Satan ang kalaban mo. Anong laban mo dyan? Pero ito po yung ginawa ng Panginoon. Bigla pong dumating si Jesus sa tabi natin, tapos hindi po natin makita, meron pala siyang dala-dala na malaking tipak ng semento. Okay? Tipak ng semento po. Hindi rin nakikita ni Satan. Ano kung ang ginawa ni Jesus Christ? Nung nagpepesto kayong dalawa dyan, ang ginawa niya po, nilagay po niya yan sa harapan ni Satan. Nasa first starting point pa lang kayo ha. Hindi po nakikita si Satan yan.
Tawang-tawa siya dahil, kala mo kasi ikaw takot na takot ka. Tapos nakita mo si Jesus. Hanggang sabi ni Jesus sa God the Father, parang, sige, game na. Sabi ng Father, sigurado ka? Oo, game na, sige, go. Di ngayon, nanginginig ka ngayon. Tapos si Satan, nakatawa sa'yo, no? Pero di niya alam, merong harang. Pag sabi ng Lord doon, okay, ready na! Tatakbo na tayo. 3, 2, 1. Ikaw, sa sobrang kaba mo, hindi ka nakatakbo. Okay? Pero si Satan, okay, pagtakbo niya, hindi niya alam, meron palang nakaharap, pak! Una ang ulo. Starting finish pa lang, wala na. Tapos nagtaka ka. Sabi, nanginginig ka, anong nangyari? Anong nangyari? Sabi ni Jesus sa'yo, sige anak, tapos na yung laban, takbo ka na lang. Amen! That is why today we are more than conquerors dahil ngayon pa lang po, from the very beginning pa lang, panalo na po si Jesus. At tayo po, sinasabi ng Panginoon, sige, takbo ka na anak! Panalo na! Panalo na! Ako to, sa akin to, wala kang dapat ipangamba. Pwede kang lumapit sa akin dahil mahal kitang lubos. Okay? Pwede kang lumapit sa akin dahil kay Jesus Christ. Ngayon, enjoyin mo yan. Kahit meron mang humarang sa'yo, dediretso ka dahil kasama mo ko, tapos na ang laban. Amen. Kaya nga po, today, okay, yung sin po ni Adam is great, but the righteousness of Jesus Christ is greater. Redemption and victory is already here. Amen. Dakila po ang ating Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Siguro po para mas manamnam po natin itong message na ito, meron po tayong kakantahin ngayon. At sa lahat po ng mga nanonood, pwede po bang tumayo tayo dyan? At dahil po dito, sa redemption plan ng Panginoon, tayo po, ibigay po natin yung buong puso natin. Yung buong puso natin. Dahil alam nyo po, mabuti ang ating Diyos. Dakila ang ating Diyos. At napakaganda po nito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Dahil kahit kami nagkukulang. Wow. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Katapanan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahat. Yes, amen. Hallelujah. Mundo'y magulang. Yes, Lord. Wow. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Gamitin niyo po kami dahil kayo po ay dakila. Yes, Lord. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papuri, Panginoon. Aming kagalakan dahil sa inyo pong ginawa, O Diyos. Hallelujah. Dakila po kayo, Panginoon. Dakila ang inyong katapatan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, ang pag-ibig mo ay walang hanggan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Yes po, purihin natin ang Diyos ngayon. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Nung una pa lang, Panginoon. Wow. Woo. Yes, Lord. Hallelujah.
Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa habang Panginoon. Sa habang panahon, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung dito po sa lahat po ng mga meron pong nanonood sa atin, ito yung first time mong makasama dito sa amin. At nalaman mo kung gaano kadakila ang Diyos at kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At hindi mo sigurado kung ikaw ay makakapunta doon sa future rebuild. Ang pangalan mo ay masusulat sa aklat ng buhay. This is the time and the chance para tanggapin mo at maniwala ka kay Jesus Christ. At lahat ng sinabi natin kanina, lahat yan ay ibibigay sa iyo ng Lord pag naniwala ka. Amen? Kung gusto mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus, ngayong araw, sumunod ka dito sa simple prayer lang. Okay? Pagkatapos kong sabihin mo, at hayaan mong ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon ngayon, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Ito ang ipanalangin natin. Panalangin mo ngayon. Lord Jesus Christ, maraming salamat sa iyong sakripisyo para sa krus para sa aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ka bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan at maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay na walang hanggan. Hayaan mong kontrolin at ikaw ang maghari sa trono ng buhay ko at hayaan mong gamitin mo ako para sa iyong kalooban, sa inyong kaharian. Amen. Kung pinag-pray mo itong simple prayer na ito, congratulations dahil ikaw ay isa ng anak ng Panginoon. Pwede ka pong mag-comment dyan sa comment section, okay? Or pwede nyo pong i-chat kami pag pinag-pray nyo po ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po and I pray po, huwag na po tayo uli magpa-deceive sa kaaway. At kung meron pong chance, labanan po natin dahil po ang victory ay nasa atin na ngayong araw. Amen. God bless you po and we will see you again po next time. Before we take our offering, sa mga sa atin naman po na nandyan po online and you have not been baptized in water at gusto nyo na ho talagang ipagmalaki sa buong mundo that you are a child of God, lagay nyo po dyan sa comment section o kaya naman po i-chat nyo po yung atin pong church chat no po na in charge na gusto nyo na pong sumunod sa Panginoon sa water baptism. Please do that. Mag-decide na po tayo. And if you want to become a member of this church, mag-decide na rin po kayo na
gusto ko na pong ma-involve, gusto ko na pong magpa-disciple, gusto ko na pong sumali, sabihin niyo po dyan sa chat kung ano pong gusto nyong maitulong namin po sa inyo tungkol sa inyong spiritual journey. Alright? Please look at this challenge for our offering po. So magandang araw po sa bawat isa. Dumako naman po tayo sa ating offering. So basahin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 13. So sinasabi po dito na huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong mga kasalanan. So sinasabi po dito na nasusuklam ang Lord sa mga offering dahil sa pananatili nila sa kanilang mga kasalanan. At siguro sa reminder lang po sa atin na bago natin ibigay yung ating offering, is mas maganda na magpalinis po muna tayo. Humingi muna tayo ng tawad sa Lord sa mga nagagawa nating kasalanan or yung mga inaalagaan nating kasalanan na talagang hindi niya ikinatutuwa. Sabi din sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 na obedience is better than sacrifice. So, yun po, humingi muna tayo ng tawad sa Lord kahit sa mga mali nating ginagawa bago natin i-offer sa Kanya yung ating mga offering. And gusto ko rin pong magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa akin nitong mga nagdaang linggo, January 19 yata or 20 yun. Na-accident kasi ako sa motor. So, kita niyo naman medyo may basa pa ng konti yung mata ko. So, nagpapasalamat ako sa Lord kung paano siya kumilos. Unang-una, dahil negative lahat yung mga result ng x-ray ko, wala namang nakitang mga bali-bali or kung ano man. At syempre kung paano siya kumilos sa financial na kalagayan namin. So, syempre, parang almost 1.5 week na akong walang biyahe. Syempre, walang perang papasok. Pero nung pagkatapos ng aksidente, so nag-usap kami ni Chris na inipon namin yung mga pera namin na nakatabi, yung mga paipon, konting-konting ipon. So, ina-assess namin hanggang kailan tayo aabot. So, sinabi ko agad sa kanya, Chris, mayroon dun sa wallet ko na tithes ko. So, kunin mo na yun, ibigay mo na muna. So, siyempre, yung faith namin is nandun na alam naman namin na hindi kami pababayaan ng Lord. At tunay nga po na hindi kami pinabayaan ng Lord dahil nung pagkatapos namin ibigay yung aming offering, kung tutusin, sa akin medyo malaki yung offering ko na yun kasi parang naipon siya, parang 2 weeks, 3 weeks siyang hindi nabigay. So, naipon siya. So, medyo malaki siya kung tutusin. Kaya na kaming, makasurvive na kami ng ilang araw, pero hindi. Nag-decide po kami na ibigay yun. Yeah, pero hindi po nagpabaya ang Panginoon. At kumbaga, ibinalik niya yun. Parang 2 to 3 times nung amount na binigay namin. Kaya sobrang nagpapasalamat po sa mga taong nagpaabot ng tulong, sa mga taong nanalangin po, Panginoon. Sa mga taong nanalangin po, maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo. So, yun po. Tayo po yung manalangin para sa ating offering. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagbigay sa inyo at humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na kayo ay hindi po nalulugod sa aming mga ginagawa. Patawarin mo nga po kami, Panginoon. Linisin mo ang aming puso at isipan, Panginoon, upang maging karapat-dapat po ito sa inyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga negosyo, ang mga trabaho na aming pinagkukunan para makapagbigay po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you po sa bawat isa. Amen. So you can see all those numbers. I hope that you continue doing your part, no po, at sa council meeting po namin kagabi, we are testifying ang goodness ng Panginoon na sa kabila ho ng pandemya
this church has become faithful pa po and nahigitan pa natin po minsan yung pre-pandemic. Mas tumaas pa po ang ating offerings because you obey the Lord. You become a real follower ni Christ. Sa Mankind Reprieve, di ba po, salamat sa Diyos sa mensaheng yun na nagpakita talaga na malaking kahabagan ng Panginoon. Di ba? Dinedelay ho niya ang mga punishment. Hindi tayo basta tinutsugi ni Lord kasi binibigyan pa tayo ng pagkakataon lagi humingi ng tawad. Napakabuti ho talaga ng Panginoon. So kung naniniwala po kayo dyan, you share this link, you share this message sa ibang mga tao na alam nyo nangangailangan ho ng mensaheng ito. So let's end this with glorifying the Lord ng napakabuti ho ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Salamat po. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Kailangan mo. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Amen. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. For the last time, napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. God bless you. Amen. Amen. God bless us all po. Let's go back to the Bible. Back to the Bible.